na kanina pa ako naghintay. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapong ito na muli ay tinipon mo kami upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa mga kagalingan ng aming karamdaman. Lord, patuloy po akong lumalapit sa inyo, lalong-lalo na po itong tahanan ni Ate Lenny. Nawa, Lord, ay bakuran po ng inyong mga anghel na wag na pong makapasok ang mga anumang karamdaman. At lagi ko pong isinasama rin sa panalangin ng kanyang mga anak sa pangunguna ni Brother Eric, Cindy, Chato, Christina at Cynthia. Nawa, Lord, ay inyo pong ingatan, ilayo po ninyo sa masamang isipan ng aming kapwa at higit sa lahat ay inyo pong pagpalain. Dahil alam ko naman po, Lord, batid na po namin na may assurance na lahat po ng mga anak ni Ate Lenny ay sigurado po pag binawi na po ang buhay sa langit po ang tungo. Pero hindi pa po sa kasalukuyan. Dahil nananalig kami, naniniwala kami na pahabain ninyo ang aming buhay. Kami nga ni Ate Lenny ay 101. Masaya na kami sa 101. Kaya lagi kong inilalapit sa inyo, pagpalain po ninyo ang tahanan ito. At dinadalangin ko rin po si Ate Lisa na talagang nakikita ko ang enthusiasm, ang kanyang pagnanais o pagnanasa na makaunawa. Salamat, Lord, na siya ay narito at siya po ay mayroong kaunting negosyo nawa po, Lord, ay inyo ring kumita o kaya dahil ako'y nananalig na kayo po ang Jehovah Jireh, ang God provider, nawa po ay inyong pagpalain si Ate Lisa. At maging ang aming mga kapatiran na wala dito, si Ate Ana, na bagamat ang sabi nakakaroon siya ng karamdaman, kaya akin din inilalapit sa inyo na nawa po, Lord, ay huwag na rin makapasok ang karamdaman. At yung mga wala pa po nakasamahan namin, kayo po rin ang mag-ingat. Ito po aking dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay. O, ano ba ang topic ng linggo? Lupaypay o tagumpay? Ano una? Sinabi mo? Lupaypay. Lupaypay Oo. at tagumpay. O tagumpay. O tagumpay. O katapos, ano ang binasa niyang verses? Ako hindi nagsulap. Ha? Hindi ako nagsulap. Hindi ka ako Nakinig nagsulat. lang. Nakinig lang ako. O sa dami ng tao, no? Nakinig lang ako. Mapabasa yon sa Juan chapter 2, 1 to 12. Diba yung unang himala na ginawa ni Jesus na gumawa siya ng alak. Oo. Na? Gumawa ng alak. At sinasabi nga ni Pastor Dan, hindi lang lupay-bay, kundi abundance. Diba? Ang sabi niya, abundance siya. Alam niyo ba yung abundance? Ano eh? Sagana, nananagana. Kasi tingnan nyo, sabi niya nga isang example na dahil nandoon si Kristo, maraming pagkain, naubusan ng alak, pero nanagana ng alak. No? So, abundance siya, sagana. Tama ba? John chapter 2, 1 to 12. John 1. O, pag nakita, pakibasa. Pakibasa. Hindi ba yan? Ha? Ano yun? Jump 2. Diyan to? 2. Diyan to. Iba pala yung hinahanap mo. Yan, ang unang himala ni Jesus na ginawa na ang tubig ay ginawang alak. Lagay mo buti na rin basahin natin, Pastor. Po, sige, pakibasa po. John 2, Opo. 1 to 12. Opo. Nang ikatlong araw, may kasalang na sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus, kanyang mga alagad, ay inanyayahan din
sa kasalan. 3. Naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanyang anak, wala na silang alak. 4. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, bilang hindi po ito ang aking tamang oras. 5. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. 6. May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakadaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. 7. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga, at pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. 8. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti, dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig at naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalo ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao. Saka inihahain ang mababang uri, ngunit sa huli ninyo inilabas ang masasarap na alak. 11. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang lahat ng mga alagad niya. Okay. Okay, so tingnan nyo ha. Kaya marami nga nagsasabi na nagtatanong. Kanina nga, napakinggan ko sa Titilistay, yung nangangaral. Masama daw ba ang uminom ng alak? Pareho po kami ng turo. Ang sabi niya, sa Bible, ang masama ang maglasing. Pero kung iinom ka lang, halimbawa, socializing, kumakain kayo, mayroong red wine o white wine, hindi masama. Kasi ito nga mga pilosopo, yan ang sasabihin pa, o tingnan mo nga, mismong si Jesus, yan pa ang kauna-unahang himala na gumawa siya ng alak. Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Pero ang topic dito ni Pastor Dan, abundansya, no? Yung nananagana. Oh, kasi tingnan mo, dahil sabi niya nga, noong panahon, kapag naubusan ka ng alak, kahiya-hiya. Nakakahiya ang party. Di ba? Naubusan. At saka ang sabi diyan, ang sabi, karamihan na may party, ang unang ipinapainom na alak, yung masarap. Pinakamasarap. At ang huli, yung hindi na masarap. Pero, dito sa panahon ni Jesus, yung ginawa niyang alak yung tubig, napakasarap, yun ang sabi. Kaya baliktad. Baliktad. Ang naunang alak na ipinainom sa amin ay hindi masarap. Dahil ito sa huli ay masarap. So, ano ang ipinakikita ni Pastor Dan sa talatang ito? Kapag mayroon kang Jesus, abundansya ka. Sagana. Nananagana. Nananagana. Naniniwala ka ba, Ate Lisa? Naniniwala ako kasi wala na mga ano talaga ako dito. Alam, unti-unti akong Gumagaan. paunti-unti. Oo. Okay yun, hindi masama yan. Di ba sabi ko nga Kita sa... ko. Napapansin ko. Samantalang wala ka pang 3 taon. Di ba? Wala ka pang 3 taon. Pero ang church natin, 3 taon na. Kasi nauna kami dyan, wala ka pa. Nauna kami. So, ipinakikita. At yan nga ang ating patutuo at Leni, di ba? Huwag niyong pilitin. Basta ang importante, mayroon tayong Kristo sa buhay natin.
hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Di ba? Basta gawin lang daw natin ang ating katungkulan. Mababasa sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Ang sabi doon, kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, may ginagawa tayo at babautismuhan. Diba? Ang dami ko nang nabautismuhan dyan. No? More than 30 plus na, mga 38. Nag-announce nga si Pastor Dato na Oo. kung sino gusto magpabautismo. Magkakaroon. Diba? In-announce na. Kasi Magkakasagay nila sa yung mga nabautismo na yun, wala sa loob. Una na si Jopay, nagpumilip. Si Jeffrey ang nag-ano Pa yan. special pa yun. Si si Lina. Si, Dami. si Sherry. Akala nila laro-laro lang. Sila ang magdurusa niya. Kasi dapat, di ba, sabi sa 20 ng Mateo 8:28, gawin ninyo ito na humayo kayo dahil ano ang sabi niya, hindi kita iiwan ng pababayaan hanggang sa pababayaan. katapusan. Di ba? Hanggang sa katapusan. Panahon. O kaya, ito ang katotoo, testimony ni Lisa, nangyayari sa kanya. Eh, lalo na sa aming dalawa dahil matanda na kami nito eh. 36 years na si Ate Lini, ako 35 years. Ako ilang beses ako nabautismo na. Hmm. Ano, yung... Ako tatlo. Una doon sa ano, tapos dyan sa atin. Hmm. Tayo doon. Ako nakatatlo. Si namatay, si Ana, saka yung kamag-anak niyo. Nagpabutis ko yun eh. Yung si... Kaya nga. So, ilan tayo ngayon? Tatlo lang, no? Naalaala ko, yung tayo nagpasimula, tatlo din lang eh. Oh, Si Christy, ikaw at ako. Pero masaya tayo. Diba? No? Kaya ako, nakakapanghinayang na bakit ba sila nagpabautismo? Ano ang dahilan? Na hindi naman gagawin yung utos na humayo. Kaya wala silang blessing. Ito nga, sabi ni Ate Lisa, victory pa sa pangalawa, di ba? Victorious, mananagumpay. Totoo yun. Diba, mababasa rin yan sa Josue, chapter 1, verse 8. Diba, ano ang sabi? Huwag niyong kaliligtaan, basahin, aklat na yaon, lagay mo sa iyong mga labi, bilibilihin mo ito araw at gabi, at higit sa lahat, ipamuhay mo, at ano ang pangako? Ikaw ay mananagana at victorious, magtatagumpay. O, kaya yung topic ni, maganda yung yung tinapik ni Pastor Dan, sarili niya rin kaisipan na nakita niya sa Bible. Yung, di ba, 3? Ano ang tawag niya doon sa 3? Yung pangatlo, yung third person, yung Holy Spirit, God is Spirit, yun ang pangatlo. Kaya maganda yung mensahe niya, nakaka-challenge. Kaya lang, nalulungkot siya. Parang hindi maintindihan nung mga nakikinig. Napansin ba ninyo? Hindi ba kayo excited? Hindi ba ginagano ni Pastor Dan? Hindi ba lang kayo masaya? Na ang ganda nga nito, na kapag meron daw tayong Jesus, victorious tayo. Mananagana tayo. pero nung tapos na yung yung ating yung sermon niya, nilapitan niya ako eh. Sabi sa akin, Ate Kenny, naalala mo nung tayo, siya na rin ng puno ng mangga. Pero kung nakasama yun, naku, lahat yun talagang magagaling sa Bible, katulad niya. Andyan yung principal ng high school, andyan yung may-ari doon sa tabi ng talagang, pati yung mga driver. Dito ka nagpa-party-party ka na dito nila Pastor Tan eh. Tapos doon sa may-ari ng eskwelahan doon, masaya-masaya kami, yan ang promotor, yan si Pastor Tan. Nung pupunta rito yan, yung kanyang motorsiklo, Pastor, kakarag-karag. Nagsitsagayan, nakamota yan, nakakapote, nakasumbrero. Kaya pagdating yan dito, galing sa trabaho, wala pa yung mga miyembro. Sabi ko, sige, alin mo muna, kumain ka na muna, hanggat wala sila. Nakain na yan.
At lalo na daw nung wala pa siyang kakarang-karang. Nilalakad daw niya, alabang. Saan ka nakakita ng gano'n? Mag-jeep siya hanggang sa malapit-lapit na, saka maglakad na siya ng alabang. Ganon, maganda ang kanyang testimony. May mga test paper kami nung na inaano niya. Kita mo, siya mismo pinagpala. Oo, talaga. Diba? Ang layo na nung nakaraan. Kaya, aywan, ito kasi mga membro natin, siguro gusto, instant. Kinabukasan, mayaman na sila. Saan ka naman? Ikaw, papayag ka ba ng Ate Lisa? Kami pastor, yung naging buhay niyo, parang naging buhay din namin, nagtyaga, ano. Maraming persecutor sa akin noon. Kaya ka naghihira. Hindi naman ako kung maligo din. Nakilala ko lang, sabi ko. Ang dami ko, kaya ganun, ano sinasabi. Hindi ko diintindi. Nagpatuloy talaga ako. Mayroon pa? Kasi, Hoy, hindi naman. Nakaumpisa na kami. Halika na. Nakaumpisa na kami. Wala mo na dito si Lina. Ha? Wala ko dito. Iyaw ko mga Hindi mo dinahanan. Ang darating yan. Basta Aga usap pa. kami kanina. Nag-usap na kayo, baka nakatulog yun. So, ang pinag-uusapan namin, yung topic ng linggo Oo. na tinuro ni Pastor Dan. Na ang una nga ay dapat nananagumpay tayo, nananagana. No? Katulad nung walang alak, nakakahiya sa parteng naubusan ng alak, pero abundansya sa alak. Sa gagan. Dahil ano ang sabi ni Pastor Dan, dahil nandoon si Jesus. So kung nandyan si Jesus, sa ngayon, sa kasalukuyan ngayon, kung nasa puso natin si Jesus, magiging abundansya tayo. Wala tayong dapat ikatakot. Yun ang aking gustong dagdagan pa. Dahil marami kasi magsisimba, pagkatapos hindi naman naniniwala, walang, di ba nung sabi sa Kawikaan 3:5, kayawi ka lamang magtiwala buong puso at lubusan. So sa madaling salita, dapat magtiwala ka, nagpasasaganain ka. Dahil yun nga, tubig naging alak. Di ba? Yun ang example niya. Napakasarap na Yung alak. napakasarap pa na alak. Kaya nagulat yung mga nagsisiinom. Ang karamihan sa umpisa ang masarap, sa huli, hindi na masarap. Pero ngayon sabi niya, mas masarap itong huli, yung ginawa ni Jesus. So ipinakikita lang na kung mayroon tayong Kristo, abundansya talaga tayo. Hindi tayo pababayaan. Ang problema, yung Kawikaan 3:5. Alam mo, bakit yun ang problema? Hindi ka nagtitiwala na mangyayari sa nito. Imagine, di ba? Tubig naging alak. Ano ang masasabi mo, Ate Sene? Meron ka bang masasabi? Kasi ano nga siya eh, yung mga pangyarihan siya. Oh, Walang hindi niya kaya gawin. Walang imposible. tama. Oh, bakit ayaw nating maniwala? Maraming Marami. Nakaririnig lang. Di ba? Dami nakarinig. Mahigit tayo 50. Magandang linggo. Masaya. Masaya. Mahigit 50. Kaya lang meron hindi masaya. Sino na naman? Ano yun? Okay, Sino daw? wala na yun. Tapos na eh. Sa amin na lang yun. Pero nandun siya. Nandun. Huwag niyo nang sabihin sa akin. Akala ko ba eh, okay? Ba? Binigyan ako ng ulam. Binigyan ka rin? Oo, Ang salamat ganda naman niya. sa Diyos. Oo, binigyan ako. Bukod doon sa ulam doon, mayroon pang Kanina iba. po, ngayon kanina lang. Iba naman. Kain. Iba Alam naman. ko rin pa talaga eh. Kasi sabi niya, hindi akagay mo ako, hindi na ako sasama sa'yo. At sinabi niya yun, nung pag-uwi na kayo. Tayo nga yan, sasuntakan ng Eh, nauna ako sa inyo, hindi ko na alam. Iiwanan mo Yung kami. alam ko lang yung doon sa loob ng simbahan. Ano naman ang ipinagtampo niya? Hindi siya nakakain? Kain naman. Nakakain. Busog na kami. O baka hindi siya nakapagbalot? Ah, Uy, marami. O si Liberty, ang dami Marami. binalik na pansit na humingi sa akin.
Bigay naman ako ng bigay, yung dadala Kasi ano po, yung isinama namin siya doon sa doon sa daan, doon sa Balis ng Dito kasi kami sa kabila Ito man dumaan. dumaan, kasi sanay kami dito. Mm. Eh ayaw niya doon. Magmula doon hanggang doon sa amin, siya po ng sermon. So, nawala na naman tayo ng isa. Hindi na Hindi ba po, siya? sasama pa rin. Akala ko. Akala ko, yun na muli. Buhay pa rin ako ng ulam pa niya. Kasi din si Ebra. Hindi, hayaan na natin. Huwag na pag-usapan niya. Alam mo na yan. Alam na yun. Huwag na pag-usapan niya. Sasama pa ang loob mo. Pag nalaman mo. Kaya ako, tinan mo, lagi akong masaya. Oh, hindi nila sinasabi, okay lang. Ayaw mo okay ba? lang. Ate Lenny, ayaw mo? Okay lang naman. Kami okay lang. Kasi naman hindi masyadong maramdaman. Kailangan dito sa Okay, balik tayo sa ating topic. Kailangan may pusang loob, Ah, hindi na ipipigil. Kalimutan na po yan, no? Kalimutan na yan. Lagi talaga, alam mo, sa pelikula, lagi may kontrabida. Hindi masaya pag walang kontrabida. Di ba? Pag pelikula eh. Pag walang kontrabida, hindi masaya. Kaya hayaan natin, yan ang kaligayahan niya eh. Alam mo, Masaya siya. intindihin din natin. Ang Oo. matanda, iba na ang ano. Oo. Okay, so balik na tayo sa ating topic. Na, kapag mayroon tayong Kristo sa buhay natin, sa puso natin, abundansya, hindi ka pababayaan, magtiwala ka lang. Kaya nga, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, Revelation chapter 3 verse 20, ang sabi ni Jesus, ako'y nakatayo sa harapan ng inyong pintuan at tumutuktok. Sino man ang makarinig nito at ako'y binuksan, papasok siya. Yun ang dapat. Kaya baka, ang problema, baka yung puso nila hanggang ngayon sarado. Walang Kristo. Kaya, paano ka magiging abundansya? Paano ka pagpapalain? Hindi mo pinapasok si Kristo. Ikaw pa rin ang nasusunod. Nagtitiwala ka pa rin sa sarili mo. Samantalang ang utos sa Kawikaan 3:5, sa Diyos ka lang magtiwala. Buong puso at lubusan. Hindi ba natin yan nauunawaan? Ganun lang kasimple. So, yung kahirapan, natural po yan eh. Yung kahirapan natin, kung ikaw ay totoong Kristiyano, basahin nyo, Galatia chapter 5, 22-23. Basahin mo, Ate Lisa. Galatians, Chapter 5. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At ipinako na sa cross ng mga makipag-isa kay Kristo. Okay. Tingnan nyo ha. Kapag mayroon daw tayong fruit of the Spirit, yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahit anong kalagayan mo, ikaw na ang pinaka-poor. Ikaw na ang walang-wala ka pang makain. Pag mayroon kang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, yun ang mahalaga. Hindi mo papansinin na pobre ka. Hindi mo nakikita na naghihirap ka. Dahil ang nakikita mo yung fruit of the Spirit, na ang bunga ng Espiritu, di ba? Tingnan mo, yun ang pag-ibig. Sini, Ate Sini, di ba? Marunong ka na magmahal. Di ba lahat ng tao, mahal mo, yan ang utos ng Diyos. Yes, lahat. Utos yan ng Diyos eh, di ba? Mark chapter 12, verse 31, ang sabi doon, ibigin mo yung kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, kung meron kang pag-ibig, may problema ka pa ba? Sana, pagmahal ka eh. Eh, mayroon kang kagalakan, fruit of the Spirit. Ano bang ibig sabihin ng kagalakan? Yes, joy. Masaya ka. So, kahit ikaw na ang pinaka-pobre, kahit wala ka pang makain, meron kang kagalakan, meron kang contentment, meron ka pang kapayapaan. Anong ibig sabihin ng kapayapaan? Peace of mind. Hindi ka mag-aalala, ano kaya ang kakainin ko bukas? O ano kaya mamayang gabi? Hindi ka na mag-aalala. Kasi may peace of mind ka. Si Kristo po ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga kanina, yung topic natin, yung gumawa ng alak, kung may Kristo tayo sa puso natin,
mayroon kang kapayapaan. Oh, sasabihin mo, mahirap ka. Dinanas namin yan ni Ate Lily. Nang problema ba tayo? Hindi. Dinanas namin yan, walang-wala. Gumagawa ng paraan ng Panginoon. Gagawa at gagawa. Maraming testimony sa akin. 18. Yung anak ko iyak ng iyak. Isang takbo. Hmm. Wala mo ang kasama sa bahay. May nakawin sa iyak ng bata, malayo. Mm. Eh sinundan mo kasi nakakaano doon. Kaya tagal lang mo. Natuto ng aming bahay. Hindi yun. Napagyan mo kami ng pinabilit na sa Diyos. Sabi ko, gusto ko. Hindi ko na kaya. Bahala dito sa akin. Iyak na iyak. Eh, kasi nga ano parang napitid yung ako. Pinasok ko ng walang bagay. Dito. Alas 10 kami nag-umpisa ako. So, kami sa inibigay ko sa Diyos ko. Hindi nakakita. Okay. So, balik natin sa binasa niya sa Galatia. Pag hindi ka kasi Christian, hindi yan makikita sa iyo ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kainabunan, kabaitan. Kasi wala sa iyo ang Holy Spirit. Di ba yung pangatlo na itinuturo ni Pastor Dan? Holy Spirit yun eh. Yung una, kasaganaan. No? Pangalawa, abundansya, ibig sabihin. Pangalawa, victorious, di ba? Kung pag may Kristo ka, victorious ka. Pangatlo, yung Holy Spirit. Dapat mayroon tayong Holy Spirit. Kasi pag wala kang Holy Spirit, wala kang pag-ibig. Magulo ang buhay mo. Wala kang joy. Wala kang peace of mind. Wala kang kapayapaan. Kasi wala kang Kristo. Kaya nga, di ba? Number 1 talaga ang pag-ibig. Oo. Tingnan mo basahin natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat may ipapanganak na isang sanggol na lalaki na siyang mamamahala sa akin. Diba? Ano ang sabi? At ang mabuting tagapayo, a good counselor, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. So, kung si Kristo, pinapasok natin sa puso, yung, di ba, Revelation 3:20, tumutok-tok ako sa pintuan ng inyong puso, kung inyong buksan, siya'y papasok. Kaya pag wala tayong Kristo, kawawa. Ikaw na ang pinakakawawa. Maliban doon sa mga masasamang tao. Walang Kristo yan. Tulad ni Atong Ang, ang daming pinapatay. Tulad ni Diskaya, ang pera ng bansa. Kinurakot din trilyon. Di ba? Maraming pera yan. Pero kita mo, tama yung pakibasa nga, Santiago 5:5. Walang kasiyahan. Walang kasiyahan, di ba? Basta pakibasa, Santiago 5:5. Kung hindi ako nagkamali. Basta pera ng pera. 5-5. Oo. Nagpasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Tama ho ba? Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Pinagtulog ninyo at ipapatay ang mga taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Kita mo? Nagpatabak sila. Congressman. No? Di ba sinabi mga senador? Di ba? Kaya ang yayabang nila, ang lalusog nila. Kakatayin daw sa huli, di ba? Sa takdang panahon, kakatayin. Tulad. Ha? Kakatulan. O ito na eh. Kakatulan na malapit na si Diskaya at yung mga congressman. Mayroon nang natiwala. Ikalain mo, kung magtaya sa sugal, kasino, 5 million, isang taya. Kaya no? Kasino? O, mga empleyado lang yan. Engineer. Kaya nakakatakot ito. Di ba? Kaya, Nagpasasakayo sa kalayawan. kaya yan, maraming, walang Kristo yan eh. Hindi, pinatataba yan. Pagdating sa panahon, dadalhin sa katayan. Ang katayan sa pera. Oo, di ba? Wala kang kasiyahan. Ano? Oo, nakakaya. Marami Eh, ang sa- gulo natin ngayon. Oo, may rally sa September 21.
No? Patatalsikin na daw si Kwan. Bibihin. Papalitan na ni Sarah. Hindi totoo. Oo, mas magaling daw si Sarah eh. Eh, si Sarah, isa pa rin magdanakaw yan eh. Oo, di ba? Hindi ba yung mag-anak eh. Hindi ba yung yung pera sa yung mga... Hindi, ganito. Oo. Ang isinama lang ni Diskaya, itong simula 2022 hanggang ngayon. Pero yung 2016 hanggang 2022, ang dami nilang pera na nagalit sila, na-audit na. Ang dami nilang pera. Di siyempre, wala ba dyan si Presidente Duterte? Oo. Aabutan yan. Aabutan yan. O, nasaan sa ngayon, di ba? Kakatayin na. Presidente ko, nasa ICC. Kakatulan yan. At saka, 8 years bago hatulan. Patay na yan. Bago hatulan. 80 na siya ngayon. Pinatulan na ng lahat. Ang kinakaswera na hindi na raw maalala yung mga ano. No, Hindi totoo yun. style lang yan para maabsulto na, pauwiin na. Dahil ulianin na, may sakit na. Hindi totoo yun. Estilo lang yan. Alam mo naman sa kalukuhan, gusto na rin ligtas sila. So, pinag-uusapan natin, marami ding walang Kristo na nanagana, pero kakatayin sa uli. Yan na yung susunugin sa tagat-tagatang ako. Diba? Gusto na po ba yung pagtuloy ba ang Alin? yung kaso sa buhero? Oo, hindi pa. Pero mayroon na rin. Mayroon na rin. May hearing na rin sila. Hahatulan na rin. Malapit na rin. So, di ba nakatulan na lahat? Si Gibuloy, natulan na. O, diba? Nakakulong na ngayon. O, si Gibuloy. Si Aguila. Yung si Aguinaldo, yung taga Davao. Na pastor din yun. Aguinaldo. Gibuloy, pastor din yan. Si Aguila, pastor din yan. Meron pang isang pastor ngayon na delikado, si Villanueva. Oo. Kasi di ba nasangkot sa pera yung senador. At saka, hindi niya inamin, pero alam mo, ang daming ebidensya Oo. sa text. Pero hindi yun si Eddie Villanueva. Anak Hindi, yun. yung anak niya, si Anak Joel, niya. o nasa sinano na Kaya yun. nga. Yung anak. Iimbestigahan na rin sa kasi Jinggoy. Hindi niya na yun inamin. Ito yung tataba. Sasabihin ni Jinggoy kahit daw tignan yung bank account niya. Hindi totoo yun. Eh, pinapasok sa iba. conversation sila. May Sa iba. conversation sila. May ebidensya talaga. Oo. Kaya nga. Kaya nga si Romaldez, oh, kinanggal na. Kinanggal ng BBM. Sino ba yun? Si Ngayong ano? hapon na to. Kapag anak na yun yan, may merda yan. Oo. Kasi sabi ni BBM, wala sa aking Yung kamag-anak. sinasabi nilang buhaya, yun si Romualdez. Ayun. At saka Siko wala dito. Oo, saldi ko. Hindi na pinapatawag Oo. yung bakit kayo. O kaya tinanggal na ni BBM. Ay gusto mag-leave lang, leave of absence. Sabi ni Pangulo BBM, hindi, tanggal ka na. Palitan ka na. Pinalitan na. Kasi nasira ang pangalan. Si BBM, walang kamak-anak. Pinsan niya yan eh. Oo. Eh, Romaldez yan eh. Ano, merda yan. Oo, di ba? Uncle niya yata yan. Ano? Okay. So, ito, nakikita natin. Wala nga Diyos sila, pinagpapala sila. Pero ang Bible, hindi sinungaling. Patayin yan, pinatataba lang yan. Ano si Gretchen pa rin. Dama yun. Tama yun. Ganda pa Paano naman yan sana. si Sunshine Cross? Dama Bago din. lang man yun siya. Oo. Bago lang man, hindi yun masyado. Hindi yata yun kasali. Si ano lang talaga, Baka hindi niya alam yun. sino ba yan? Si Gretchen. Si Gretchen talaga kasi siya daw yung taga ano kung anong gagawin. Nagkautos. Siya Sa, talaga. sangkot siya. Okay, so, nakikita na natin ha, di ba? Unang-una si Aguinaldo sa Davao. Yung mag-invest ka ng 5,000, doble ka agad sa isang buwan. 10,000 na kagad. Makukuha. Pero totoo yun, nagbibigay talaga. Eh, nabisto. Nagreklamo si Kibuloy.
kay Duterte. Kaya pinakulong ni Duterte. Di ba yung Aguinaldo, si Agi, sa Davao. Tapos, sumunod si Aguila na mga bata, 12 years old, nakikipag-sex na sa mga leader. Halimbawa, yung Aguila, type kita, 12 years old lang ka, magpanik tayo. Malaya sa kanila. Yung parang ano yan, yung may religion yun sila. Kaya pala eh. Yung ano ba yun, yung parang Kulto. kulto. Kulto, para pareho yan, kulto. Yung nauna kulto, si Aguila kulto, si Kibuloy kulto. Oo, yung mga bata. Kasi siya ang Diyos. O, si Kibuloy ano rin, mga bata din. Aalagaan niya sanggol. Paglaki ng 12 years old, asawa niya na. Diba? Ang Diyos, pinagtataba talaga. Diba? Ang yaman-yaman ni Kibuloy. Siya Dalawa, pinakamalaking church aeroplano, mailit ko. Ha? Siya ata pinakamalaking church dito. Yes! Sa buong Pilipinas. Oo, siya. Oo. Pinakamalaki, 75 capacity, 1,000. Ang tinalo ang Iglesia ni Cristo, 55,000. Kita niyo, hindi niyo Pero ang napapansin. iglesia ni Cristo, marami. Yung kay Kibuloy, isa lang yata ang sa Pero muntik din yan, di ba? Magpapatayan yung magkakapatid. Nagkagulo din yun. Dahil sa pera. Dahil sa pera. Hindi niyo ba nabalitaan niya? Magpapatayan. Na pumagit na lang sila Ila de Lima. Pumagit na siya na huwag matuloy yung kaguluhan. Dahil din sa pera. Kasi makamat na rin sila. Hindi rin sila naniniwala kay Kristo. Halos winasak na lahat. Si Aguinaldo, si Aguila, Apollo, puro Aguila, Aguinaldo, Aguila, Apollo. Ay tapos ito na. Iglesia ni Cristo. Nagkakagulo din kasi sa pera din nagkakaaway. Maraming pera ng iglesia. Maraming pera yan. Pinag-aaway-awayan ang pera. Maraming silang negosyo. Ito nga ang masakit sa atin. Wala naman tayong pera, nakakaaway-away pa tayo, nakakawasak-wasak pa tayo. Wala naman perang pag-aaway. Yun ang masakit. Diba? Ang dami na kumalas eh. Kaya nga sabi, nasa paligid lang natin yun eh. Nasa kabila. Sila na nagdadala nun. Naghihirap. Naghihirap po, naghihirap. Diba? Nakausap ko eh. May mga sakit na. Oo. Totoo. Makabuwak na sa utang. Paparusahan kayo yun. Lalo na pag dinapastangan nyo, pastor. Grabe ang parusa na. Binastos ako dyan. Maraming bumastos sa akin. Ano silang nakakano? Diba? Sa meeting pa mismo. Malik daw ako. Bakit daw lagi ako nagsasabi ng pera? Nag-a-announce ng pera. Yung mga dapat hindi mabenta, yung mga bibit na ng bangko. Pero hindi ko pinapanalangin na parusahan sila. Oo. Ang panalangin ko nga, magtagumpay din sila. Kawawa naman. Kawawa naman. Kaya lang, ako, nagtataka. Ganito ako kabait. Bakit pinipera pa ako? Bakit sinisiraan pa ako? Kung sino nga yung mga nakakatulong mo sila, siyempre yung pinita. Sisiraan pa. Pinita, Diba? Pero sila, hindi ko sila sinisiraan. Pero ayun ha, gawa ng kaaway. Ang diablo kasi, pag nakita kang matino ka, sisirain ka, pilit kang wasakin. O kita mo nung linggo, ang ganda natin. 16 lang ang bisito. 16 lang, more than 50 tayo. Aabot ng 60. Binilang ko yung bisito, 16 lang. Di marami pa tayo, nasa 40. May mga absent pa doon. Absent si Alili. Absent yung sino pa? Si Daniela. Wala doon si Daniela. Marami pang absent doon. Kaya pag iyan na-maintain niya, ganyan karami. Tama yung sabi ni Pastor na naghahanap na siya sa labas. Sa labas na tayo. Kasi doon, 3 taon na tayo. Hindi tayo kakasya. Hindi lang kasi pag ganun ang ganun. Diba? So, ang kikilos niya, si Lord, hindi ako. Ako lang ang mamamahala.
ang pinagkatiwalaan ni Lord na huwag mapalungi. Ibig sabihin, pati ang pananalapi, intact yan. Kasi, once na nababasa nyo ang financial statement sa bulletin board, oh, totoo yan. Doon ginastos yan. Pag hindi yan totoo, questionin nyo ako. Questionin nyo ang treasurer. Noon, siya. Wala na naging problema. Ngayon, hindi na siya nag-resign na siya. Kung dawa ka niya, wala naging problema. Oh, wala. Oh, di ba? Nawala pa yung pera. Di ba? Nabalitaan ko rin na. Tangal yung pera. Iyan ang hindi mangyayari sa Dahil atin. doon sa pastora, sa pera, hinahanap. Ako kasi tingnan nyo, hindi mawawala ang pera. Alam nyo kung bakit? Hindi ako papayag na ikaw lang ang hawak ng pera. Pag pinayagan kita, mangyayari yung nangyari dyan. Na ilang tinangay ng pera? 40. Kasi siya lang ang may hawak. Ako, bilang manager, ito ang katibayan ko. Hanggang ngayon, meron kami sa bangko. Pangalan niya, pangalan ko. Pag namatay ako, makukuha niya ang pera. Kukunin lang binisis yung bangko. Nakukuha niyo? Oh. Pag siya naman ang nawala, papalitan ko lang siya. Kasi ako ang pastor. So, ang pera, nasa bangko lang. O, tulad ngayon, kanideposit ko lang, pinakita ko sa kanya. Ang pera natin ay 23,000 bago naggastos. Naggastos tayo ng 16,000 lahat-lahat. Pati yung maintenance fee, pati yung kawang gawa. Makikita nyo yan. Ang natira ay 15,174. Yun, pinasok ko na sa bangko, pinakita ko sa kanya. Pinasok. Para nasa bangko. Pera. Kung hahawakan ng isang tao lang yan, ay kung mamatay. Oh, ito na lang ha, wag na lang halimbawa, pinagkatiwalaan kita nasa iyo ang pera. Eh namatay ka, saan mo kukunin? Eh, kung nasa bangko, Ay hindi, dalawa kayo. pangalan mo yun. Ayun, dapat dalawa nga. Kaya nga, lagi akong dalawa. Pag may treasurer, nandyan siya, nandito ako. Walang mawawala. Nakukuha niyo ba? Pero kung ikaw lang, namatay ka, saan mo kukunin ang pera? Meron namang treasurer. Ginagamit ang pera. Oh, mayroong ganon. Sasabihin, wala, dalawa nga kami ni Pastor. Eh, Pastor, pasensya na kasi bigla akong Naputulan ako ng kuryente. ginamit ko muna. Tatlong taon. Maraming ganyan. Tatlong taon ko yung tawakan niya. Hindi pa dumadating yung allowance mo. Oh, hindi. Alam mo, hindi ko pinakikialaman yan. Kung minsan niya sumusobra pa ng piso, o kaya 5 piso, di ba Pastor, na tayo? Pero never na nagkulang yan. Nakakatulog si Lina. Katulog din ako nga eh. Ay, okay lang. Marami pa naman eh. Wala Marami pa siyang naman tulog. Bible study. Oh, so, napag-uusapan lang natin, no? Sa linggo na ako na ang Po. mga Oh, yun, sa linggo ikaw. Ako na. Good. Okay, so ibalik ko sa ating pag-uusap, no? Sa Bible study natin. Maraming tao na matataba na walang Kristo. Kaya lang, kakatayin niya. Pero kung yung mga tigapakinig, talagang yung sasabihin ko, talagang pakikinggang mabuti, matatauhan. Pero kung nakinig lang at hindi naman nasa puso, kasi iba yung salitang mga sike, sinakiyaan ko sa libro. Pakinggan yung mabuti. Pakinggan yung mabuti. At ipamuhay. Oo. Application. Pamuhay. Okay. Saka yung lahat ng sasabihin ko, nasa Bible yun. Saka, may ano yun, may monitoring yun. Oh, basta nasa Bible, yun ang importante. Oo, nasa Bible Kaya, yun. lahat kayo dyan, kung gusto nyo magsalita, pang sasalitain ko. Eh, si Ate Lisa nga, magsalita na yan. Kaya lang, lumapit sa akin to. Pagkatapos, sabi niya, Pastor, wag mo na akong ilagay ulit. Kanta lang talaga. Oh, di ba sinabi mo yan? Hindi ako marunong eh. Mali yung mga. Okay, at least nag-try. Di ba? Nag-try, hindi masama. Kasi ako, hindi ako makasarili. So, ano try? Ikaw mag-try. Ayaw nga. Hindi ba ako marunong? Eh,
matututo tayo niyan. Walang problema dyan. Ako naman, di marunong. Matagal na. Pinipilit ka na ni pastor. Alam niyo ba, marami, Napapahiya naman ako. alam niyo ba, marami pastor ang makasail. Gusto siya lang kasi. Hindi ako kuha. Kaya iba ang knowledge na binigay sa akin ni Lord. Ang sabi sa akin ni Lord, pag namatay ka, paano na? Buwag na yan. Di ba? Nakukuha niyo? Actually, hindi pa ako mamamatay. Example lang, kung mamatay ako, nandyan sila. Pastor Dan. Papatuloy kayo. Pastor Dan. Kaya nga, magpapatuloy kayo. Si Pastor Dan na, hindi na ako kasali doon. Kasi, mahirap buhay yan. Eh. Subukan nyo. Subukan nyo. Hirap. Kaya ako, hindi pa ako mamamatay. Alang-alang sa inyo. Mahirap na ako mag-memorya. Yung mga verses. Hindi. Alam ko ngayon. Hindi. Papasahin ko naman eh. Hindi naman ako katulad nila na Meron pag sinasa ulo ko. Pwede ba? Hindi naman ako nakakapasa ulo. Pero ako, tingnan nyo, 73 na, nakakasauli. Hindi ako nagpasanay. Kasi nagbabasa. Pagbasa ka ng basa, basa ng basa. kasi Lagi pastor, ako nababasa. kasi pagkain na ng tahanan, marami kang trabaho eh. Wala ka ng ano dito. Hindi masyadong ano. Hindi na tulad nila na libre-libre sila. Libre-libre yan sa pastor. Eh, siyempre, trabaho namin. Alas 3 ng madaling araw, gising na ako. Hanggang alas 5, nag-aaral. Ako tayo. Ako matulog. Hindi pwede. Kasi baba mo na. Okay, so, dahil oras na, may tanong ba kayo sa ating pag-aaral? Kasi dinivelop ko lang yung mensahe ni Pastor Dan na abundansya, una, tapos victorious, ang atlo yung Holy Spirit, yung ikatlo. Okay, so, nalaman natin na ito pala mga taong ito, pinatataba lang. Kaya pala mga congressman, senador, ang lalaki ng tiyan. Grabe ang ano nila. Grabe Grabe ang ano nila. na Parang dahatan ang tawag. Tumaya sa kasino, milyon-milyon. Totoo. Totoo yun. Eh, nalaman sa record eh. May record yan. Oo. Samantalang tayo pag merong kaunti, masya na. Kasi sila meron na. Wala kasi yan. Walang yan. No contentment. Kaya nga, ito nga, binasa ko sa inyo. Itong Galatia 5:22-23, tayong mga Kristiyano, may contentment. Nakukontento tayo kahit mahirap ka. May pag-ibig ka. Kahit mahirap ka, may kagalakan ka. Kahit mahirap ka, may kapayapaan ka. May peace of mind ka. So, yan ang tunay na kayamanan. Hindi pera. Di ba? Ang sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 25, no? Mag-impo ka ng kayamanan sa langit. Hindi dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, maraming magnanakaw at tanga at langgam. Kalawa. Ha? Kaya, mag-impok daw tayo ng kayamanan. Sa langit. Di ba, Mateo 6:24 yata. Pakibasa na. Mateo 6:24. Makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat katutuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Sige, tuloy lang. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng Sa 18 yata. Basahin mo sa 18:19. sa 18. Yung wag kang- yung kayamanan sa langit. Ito. Yan. Oh. 19. 19. Oh. Sige, pakibasa. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insikto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Mm. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insikto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din
mahilig ang iyong puso. Ganyan tayo. Nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. No? Di ba? So, ang sarap pag nag-aaral. Nabasa mo pa dyan, huwag kang mag-alala sa iyong kakanin. Nabasa mo kanina. No? Ayun, tungkol sa Diyos o kayamanan. Diba? Diyos o kayamanan. Diyos talaga. Okay, so, Ate Lisa, ikaw naman ngayon ang closing prayer. Okay, pag-pray yung aking anak ng umalis kanina. Naipagpray ko na kanina. Kanina na ako nga. Naipagpray ko na. Ikaw na, mag-closing prayer din na. Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito. Maraming salamat sa aming pagbabible. Salamat sa mga salita. Salamat sa iyong mga mensahe na pinapaabot mo sa amin sa pamamagitan ng aming pastor na si Pastor Iber San Miguel. At maraming salamat, Lord, dahil unti-unting nalaman namin ang mga mensahe. Ikaw ang dalangin ng Jesus name I pray. Amen. Amen. Okay. May magpupunan muna kayo sa kanila. Oo.